Bakit kailangan mo magpalaganap ng mga salita ng Ama? Sa panahon natin ngayon, mas marami ang tagapakinig kaysa nagsasalita kung pag-uusapan ang tungkol sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Yung iba naman, ayaw gawin ng ganito kasi nahihiya. Yung iba naman, natatakot kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanila kapag sila ay nagpapalaganap na ng mga salita ng Diyos. At yung iba naman ay dahil wala silang time din sa kanilang mga trabaho. Pero, ang tanong bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos na Ama? Para ano? Para sa kabutihan ng Ama o sa atin? Di ba sa atin? Bakit? May halaga ba ang pera pag patay na ang isang tao? May halaga ba ang buhay kapag patay ka na? Wala na din. Kaya habang tayo ay nabubuhay, ay magpagamit tayo sa Diyos na Ama. Noong nakilala namin, Ama, ang daming milagro na nangyari sa buhay namin. Katulad ng kapag may sakit kami, ay hindi kami uminom ng gamot. Hindi rin kami nagpapa-hospital. At yung mga asawa namin kapag mga anak, kami mismo ng mga asawa na lalaki ang nagpapanak. Dahil sa tulong ng Ama. Kaya na ako at ang mga kapatid ko sa misyon ay walang rason at walang dahilan para huminto kami, para ipakilala ang Diyos na Ama. Kaya kailangan mo kapatid magpagamit sa Ama. Kasi pag namatay ka, hindi mo na mapakinabangan ang pera mo. Pag namatay ka, hindi mo mapakinabangan ang profession mo. Pag namatay ka, wala na. Tapos na ang lahat. So, kailan mo gampanan ang gawain para sa Diyos na Ama? Kung kailan may sakit ka na? Kung kailan masanda ka na? Kung kailan mahinang-mahina ka na? So, pag ganyan, napaka-unfair naman yan. Napaka-unfair yan sa Diyos na Ama. Kasi nung malakas ka pa, pinagsilbihan mo sarili mo. Yung makamundo mo, yung material mo. Tapos nung matanda ka na, nanghihina ka na, may sakit ka na, doon mo sabihin na, Diyos na Ama, maglilingkod ako sa iyo. So unfair yan sa Diyos, di ba? So kailan tayo maglilingkod sa Diyos na Ama? Kailan tayo magpapagamit? Kung tayo ba ay matanda na? Kung tayo ba ay uugod-ugod na? Or kung tayo ba ay naka-wheelchair na lang? At kung tayo ba ay nakahiga na lang? Kasi kasagaran na narinig namin sa ganyan, kung kailan nakulong, ay saka maglilingkod siya. Kung kailan nagkasakit, ay maglilingkod siya. Pero noong araw na maayos ang kanyang sarili, walang ginawa. Pag hindi natin gawin ang paglilingkod sa Diyos na Ama, paano niya tayo tutulungan? Kasi pag tayo ay nagmimisyon o nagpapalaganap ng mga salita na Ama, ay nandyan na ang tulong niya. Kasi yung ginagawa mo para sa Kanya eh. Ngayon, pag hindi ka umalis ng bahay, hindi ka naglakad, tutulungan ka ng Diyos? Hindi, wala ka namang ginagawa. Kaya sa mga nanood ng video na ito, ang tulong ko, ang tulong namin sa inyo, ay makilala nyo rin ang Diyos na Ama. Para yung mga nakatagong mensahe ng Diyos na Ama na narinig namin ay marinig din ninyo. Hindi nyo narinig sa mga simbahan, sa mga pari, sa mga pastor. At ma-realize nyo rin ang mga pagkakamali nyo. May tama nyo din katulad namin na na-realize din namin noon ang mga pagkakamali namin. Sinasabi namin ito sa iyo dahil ayaw namin dumating ka sa point na pagsisiyan mo din balang araw na wala kang ginawa para sa Ama.
Dahil baka pag tayo ay patay na, at doon sa taas sabihin ng Ama ang ating mga pagkukulang, na kung saan na ginawa natin or ginampanan ang ipakilala siya ay mabigyan niya tayo ng kaluwalhatian. Pero ngayon ang kaluluwa ng tao, ganito ang pagsisisi niya. Sasabihin niya, ibalik mo lang ako Diyos nama sa lupa. Gagawin ko ang lahat araw-araw, magmimisyon ako. Kahit ilang bundok yan, ay lakarin ko. Or kahit dagat pa yan, ibalik mo lang ako. Kumbaga grabe ang pagsisisi ng kaluluwa. Para lang na makaabalik sa Ama. So, walang kain-kain, walang tulog-tulog. Pero dahil namatay ka na hindi mo nagawa yan, so wala na. Dahil hindi natin hawak ang ating buhay, ang ating kaluluwa.